Update po tayo guys, no, sa ipinapaabot po ng ating kaibigan. Sinabi po nila noon na mag-ingat kayo sa tubig. Pero guys, hindi po namin inaasahan guys. Kapitbahay po namin nangyari ang hindi maganda po, no? Ang edad po niya nasa mahigit 20. Ang nakakaawa lang po dito, nasaksihan po talaga ng kanyang asawa. Ito na po siguro yung sinasabi ng ating kaibigan. Gusto kong malaman kaibigan, kaibigan, ito ang inyong sinasabi noon na dapat mag-ingat sa tubig. Grabe, sobrang lakas po na bata yun. Pero ngunit guys, sa totoo lang guys, no, yung sinasabi ng ating kaibigan, dito napunta sa amin po. Asawa po siya ng pinsan namin. Ang problema, nangunguha sila ng isda doon kaibigan doon sa may ilog kung saan nakakausap natin yung kataw. Gusto kong malaman. Oo nga, ipinapaabot na po ninyo ito. Ngunit hindi po sila nakinig. Ito po yung nangyari. Ang nangyari po dito guys, nanghuli sila ng isda kapag pag may baha na maliit na baha lang, yung tubig na malabo, lubog, yun po ginagawa nila dito. Yung ipinapaabot po natin na babala, nangyari dito pa sa aming kapit bahay pa namin guys. Doon po siya nakatira sa malapit sa lupa namin, no? Kahapon nangyari ang trahedya, accident. Kaya nandito po kami sa ating kaibigan. Itanong ko lang po kung bakit nangyari sa kanya. Ano po bang problema sa kanya kaibigan? Bakit po siya nalunod? Sobrang lalim po kaibigan. Mga 5 dipa. Yung lalim po ng tubig po doon sa may dam. Oo. Gusto kong malaman kung bakit po nangyari sa kanya. Meron po bang humihila sa kanya doon? Aksidente yun ang nangyari guys. Sinabi ng ating kaibigan. Ngayon po, kung sino man po yung mga tao makapanood sa ating video, kung hindi man kayo magaling lumangoy, huwag po kayong magpataka o punta sa mga malalalim po na mga ilog. Isa na po doon ang malaking mangyayaring accident sa inyo kung hindi kayo maniniwala. Naunay mi guys, kaya kahapon nangyari, kawawa po. Malayo po ang kanilang nilakbay po doon, noong nasa 30 minutes magmotor. Masakit po, sobrang sakit kasi po. Lagi po siyang kalibitang mulabay siya sa mua, no? Lagi po siyang namamansin sa amin, mabuting tao, bata. Kasi isa po ang inang anak guys, mo nang gipaabot ni kaibigan, nakita yun nako nga diri ni dito sa amin po na punta yung babala po niya. Ano po ang mga ibabala po natin ngayon sa mga tao kaibigan? Balikan natin yung ipinapaabot po nila guys. Sa susunod guys, kung masama ang mga panahon at tag-ulan, huwag po kayong pumunta ng tubig, lalo na sa Aklan, no? Lalo na po ay galit yung nakatira po doon dahil po ay sila po ang inyong pasanginlan. Kaibigan, dapat po ngayon yung sinabi ng ating kaibigan, hindi naman po yan masama. Sana po ay mapansin po inyo na ito ay ikakabuti po sa inyo, no? Kasi po naiyak po ako guys dahil po lagi po siyang nagpaparamdam dito sa tuwing siya ay dadaan, no? Ang trabaho po niya dito kasi po medyo may distansya, baka layuan sa amin. Hindi po namin inaasahan yung nangyari na aksidente kahapon. Mga 2:00 siya nalunod, no? Mga kasama po niya, hindi po siya napansin. Ang nakapansin lang yung asawa niya. Kaya mag-ingat po tayo
Dahil po ang sinasabi ng ating kaibigan nagkatotoo na. Sana po. Kasi sa totoo lang is kung sasabihin natin dito, hindi po talaga maniniwala yung mga tao. Lalo na pag hindi daw nakikita nila ang kaibigan po natin. Hindi nasa inyo lang po ito. Kung kayo man ay naniniwala dito sa ipinapaabot ng ating kaibigan. Kaya lagi po namin pinapaalala sa inyo na dapat huwag po tayong pumupunta sa tubig. Na kung hindi man tayo magaling lumangoy, kahit gaano ka pa kagaling lumangoy guys, kung aksidente na kadang gibikugan ka doon, kada yun ang delikado kahit gaano ka pa kagaling. Kaya salamat kaibigan sa inyong babala, no? Ito nakuhaan po ng aral po dito guys, dahil po ay mayroon na nangyari dito na nalunod dahil sa panguhuli ng isda. Nagkaroon po ng aksidente na nangyari po doon sa kanyang husband po ng aking pinsan, no? Salamat po kaibigan, no? Sa lahat po ng pamilya diyan, no, na saktan ngayon, na condolence po. Condolence. Sana po ay walang sisihan po kasi po ay may edad naman po yun, mahigit na 20 years old. Sakit lang po talaga si bata pa at saka napakasipag. Kaibigan, salamat